Xiao Yu, huwag kang matakot. Ililigtas kita ngayon. Fu Xingzhe, iligtas mo ang anak natin. Bilisan mo! Xingzhi, iligtas mo ako. Parang mamamatay na ako. Xiao Yu, si Li Mengmeng ngayon, mas malala ang suga. Dadalhin ko muna siya sa ligtas na lugar. Pagkatapos, babalik ako agad para sunduin ka. Huwag kang matakot, ha? Huwag! Huwag! Fu Xingzhe! Huwag! Huwag kang umalis! Fu Xingzhe! Kahit kailan, siya pa rin ang una mong pinipili. Hindi mo kailanman pinansin ang naramdaman ko. Padaan. 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 Hindi maganda. Malaking pagdurugo ito dahil sa pagkalaglag. Agad na emergency. Xingzhi, Xiao Yu. Xiao Yu. Miss Gu, binabati kita. Mahigit 1 buwan ka ng buntis. Buntis? Ito ako. Nabuhay muli 1 buwan bago ang lahat. Sa ngayon, maayos ang paglaki ng sanggol. Ito ako. Kailangan mo lang. Nabuhay muli 1 buwan bago ang lahat. Magpa-check up ng regular. Enma Gu. Sige po, salamat, Doc. Hindi ko inakala. Nabibigyan akong Diyos ng isa pang pagkakataon. Fu Xingzhe, Li Mengmeng. Hindi ko kayo patatahimikin. Tungkol naman sa bata. Hello? Yuyue, ngayon, pwede ka bang pumunta sa birthday party ko? Noong nakaraang buhay, inakusahan ako ni Li Mengmeng kumalat ang chismis na ako ang kabit. Dahil doon, nagkaroon kami ng Cold War ni Fu Xingzhe. At sa birthday party niya ngayon, binibiktima niya ako, halos makunan ako. Saij, ipadala mo ang address. Aparating na ako. Sa pagkakataong ito, maghahanda ako ng isang malaking regalo para sa inyo. Sabi ni Yuyue, darating daw siya mamaya. Kahapon, nagdadalos-dalos si Yuyu. Napagbintangan ka. Humihingi ako ng tawad para sa kanya. Alam ko. Si Yuyue, araw-araw siyang nanggugulo sa opisina. Sinasabi niyang kabit ako. Pero ginagawa niya yan dahil mahal ka niya. Hindi ko siya sisisihin. Masyado ko lang siyang pinabayaan. Sa susunod, didisiplinahin ko siya ng maayos. Hindi na maulit ang makasakit sa iyo. Xingzhi. 3 taon na ang nakalipas. Kung hindi lang sana naglagay ng gamot si Yuyue. Hindi ba sana matagal na tayong magkasama? Mengmeng, ako. Sa gitna ng araw, nilalandi ang may asawa. Ang tindi naman ng laro nyo. Sa gitna ng araw, nilalandi ang may asawa. Ang tindi naman ng laro nyo. Guyue, anong pinagagagawa mo? Ibaba mo yung chainsaw. Hindi ba't sinabi mong dito ako magsa-celebrate ng birthday ni Li Mengmeng? Bakit ang defensive nyo? Takot ba kayong patayin ko siya? Yuyue, bakit ka nagsasalita ng ganyan? Huwag kang mag-alala. Hindi ako nandito para sirain ang pamilyang ito. Nandito ako para pagtambalin. Kayong dalawa. Guyue, anong gagawin mo? Ako? Nandito ako para bigyan kang malaking regalo. Kung ayaw mong maranasan ng saw, pirmahan mo to. Fu Xingzhi, hihiwalayan kita. Anong sabi mo? Magkita tayo sa Civil Registry Office sa Makalawa, 10:00 ng umaga.
Hindi ko inakalang ang sarap palang magwala. Alagang mas masaya ang magwala kaysa kimkimin ang lahat. Guyu. Kuya, magdidiborsyo na ako. Sunduin mo ako. Congrats sa kapatid ko, nakalaya na sa pagdurusa. Happy divorce. Happy divorce. May inihanda pa ang kuya mo na malaking regalo para sa'yo. Anong regalo? Ano ba yan ang misteryoso pa? You. Sa mga taong yan, dahil kay Futsingsi, hindi mo alam kung gaano karaming kagubatan ang pinalampas mo. Ako, ang kuya mo, babawiin ko lahat yan ngayon para sa'yo. Ay, Maganda ang kalidad. Ang? Anong mga talento ninyo? Ete, sasayaw kami para sa'yo. 8. Marunong akong kumanta. Ete, malakas ako. Tama si kuya. Sa mga taong ito, para kay Fuxingji, hindi lang mga lalaki, pati mga hayop, hindi ko nakasalamuha. AMEI. Sa muling pagkabuhay na ito, kailangan kong lubos na magsaya. Ganyan nga dapat. Halika, bukod dito. May inihanda pa si kuya mo na malaking regalo para sa'yo. Anong malaking regalo? Kuya Si? Bakit siya bumalik galing sa ibang bansa? Matagal na tayong hindi nakita. Yuyu. Happy divorce. Hindi ko inakala na ang paghihiwalay ko ay makakaabot pa kay Kuya Si. Salamat, Kuya Si. Cheers. Cheers. Dahil masaya tayong lahat ngayong gabi, lahat ng gastos dito ngayong gabi ay babayaran ng kapatid kong si Guyue. Ha? Cheers. Singsi. Talaga bang makikipaghiwalay ka kay Guyu? Kailangan ba nating i-cancel ang biyahe na pinaplano mo noong nakaraang buwan? Nagtatampo lang siya sa akin. Mahal na mahal niya ako. Hindi niya ako hihiwalayan. Tuloy ang biyahe. Tama na. Hindi ba may phobia ka sa malalim na dagat? Bakit ka na pa siya na mag-outing sa dagat na yon? Kumusta? Ang arrangement ng kuya mo ngayong gabi, nagustuhan mo ba? Pinabalik pa si Kuya Si para suportahan ka. Salamat, Kuya. Salamat, Kuya Si. Yuyue, hindi mo naman kailangan magpasalamat sa akin. Ang pagbalik ko ngayon ay sadyang. Sigu. Ngayon ka lang ulit nakabalik, wala ka bang gustong sabihin sa akin? Meron. Ayos pa rin ang katawan mo, Pere. Hindi ba si Guyu yan? Bakit ang daming lalaki sa tabi niya? Guyu. Bakit ka nandito? Umuwi ka sa akin. Fuxingji. Ano ba? May sakit ka ba? Bitawan mo ako. Guyue, nababaliw ka na ba? Ako ang baliw? Kuya, pinapayagan kang magkaroon ng kabit sa labas. Ako bilang asawa mo. Hindi ba pwedeng maghanap ako ng mga lalaking kaibigan para libangin ang sarili ko? Ikaw. Guyue, huwag ka nang magulo. May oras ka pa para magbago ng isip. Sino bang kaaway mo?
Sinasabi ko sa'yo, bukas magdidibosyon na tayo. Ay pa ngayong gabi, 7 beses akong makipag-sex, wala ka nang pakialam doon. Ikaw. Guyu. Ginong Fu. Ang pahirapan ng isang babae ay hindi gawa ng isang ginoo. Ang problema namin ng babae ko, ano ang pakialam mo? Umalis ka. Fuxing siya. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, wala tayong relasyon. Hindi ka ba nakakaintindi ng tao? Sigurado ka bang? Gusto mo akong hiwalayan? Fuxing siya. Kung buntis ako, hihiwalayan mo ba si Limengmeng para sa bata? Guyu. Wala talaga kaming relasyon ni Limengmeng. Huwag ka namang masyadong sensitibo, ha? Wala naman talaga. Para sa kanya, kaya mong isuko ako. Wala naman akong ginagawa. Kaya mo pa rin dumikit sa kanya buong araw. Anong walang ginagawa? Xiao Yu. Fuxing siya. Wala na tayong pag-usapan pa. Bukas, alas 10, magkita tayo sa Civil Registry Office. Ang tanga ko talaga, umasa pa rin ako sa'yo. AMEA. Huyaw Yu. Guyu. Huwag kang magsisi. Kuya si, salamat sa tulong mo ngayon. Yuyu. Sa pagitan nating dalawa, hindi na kailangan ng formalidad. Sa totoo lang, matagal ko nang hinihintay na maghiwalay kayo. Ikaw, Yuyu. Gusto kita. Sa natitirang bahagi ng buhay mo, pwede bang ako na ang mag-alaga sa'yo? Kuya si, huwag ka namang magbiro. Yuyu. Seryoso ako. Noong una kong makita ka, nagustuhan na kita. Pero noon, kailangan kong mag-aral sa ibang bansa. Kailangan kong umalis. Pagbalik ko, kasal ka na pala. Kung pwede lang. Gusto kong makasama ka habang buhay. Kuya si. Ako, buntis ako. Si. Feelings he. Hindi niya alam. Ayos lang yan. Yuyu. Kung papayag ka, ituturing ko ang anak niya na parang sarili kong anak. Umanhin, Kuya si. Sa ngayon, gusto ko lang i-enjoy ang buhay ko. Ayoko munang makipagrelasyon. Ayos lang yan. Yuyu. Hihintayin kita palagi. Gabi na, medyo malamig. Ikaw, pumasok ka na muna at magpahinga. Saj. Yuyu, ang tagal kong hinintay na maghiwalay kayo. Gayon, hindi na kita pakakawalan. Bakit ka nandito? Dinalaw ko lang kayo ni Yuyu. Hindi pa bumabalik si Yuyu. Sa tingin ko, seryoso si Yuyu sa paghihiwalay ninyo. Maghihiwalay ba kayo? Impossible. 3 taon na kaming kasal ni Xiao Yu. Sa loob ng 3 taon, ginawa niya ang lahat para mapanatili ang kasal namin. Imposibleng hiwalayan niya ako. May 1 oras pa. Sa loob ng 1 oras, siguradong babalik siya. Since umaga na. Sa tingin ko, si Guyue ay hindi na babalik. Guyu, bumalik ka pa pala. Alam mo bang hinintay kita? Guyu, bumalik ka pa pala. Sir, nag-away po ba kayo ng misis ninyo? Inilipat na po kasi ng misis ninyo ang lahat ng gamit niya kahapon. Sabi niya, hindi na raw siya babalik.
Ang wedding photo natin ilalagay ko sa pinakanakikita. Gusto kong malaman ng buong mundo na kasal na tayo. Sig, unuin natin ng wedding photo ang buong bahay. Dinala rin niya ang wedding photo. Sir, buntis si Maam. Mahina pa naman ang katawan niya at umiinom pa rin siya ng gamo. Huwag niyo na siyang awayin. Sunduin niyo na siya agad. Anong sabi mo? Sir, si Maam. Tsingshi. Magdamag akong nagpuyat kagabi. Bumalik na naman ang sakit ko. Ang sakit ng dibdib ko. Dadalhin kita sa ospital ngayon. Hindi ko akalain na si Guyue, bantis pala. Hindi ko hahayaang makasira ito sa paghihiwalay nila. Tsingshi. Narinig ko kay tita na ikaw at si Yuyue ay nagpaplano na magkababi? Paano kung maghiwalay kayo pero buntis siya? Anong plano mo? Hindi tayo maghihiwalay. Paano kung buntis siya? Sabi ng doktor, mahina ang katawan niya. Hindi siya pwedeng magbuntis. Kung magbuntis siya, kailangan muna nating ipalaglag. Kapag gumaling na ang katawan niya, saka na lang. Nag-ingat naman kami. Hindi siya mabubuntis. Ah, ganun ba? Nitong mga nakarang araw, palaging nagdududa si Guyue sa relasyon namin ni Limengmeng. Kapag gumaling na ang katawan niya, baka pwede na tayong magkaanak. Kapag may anak na, baka mas maging panatag na siya. Paano kung buntis siya? Ipalaglag. Fuxing siya. Mula simula, si Limengmeng lang ang minahal mo. Kahit kailan, hindi mo ako minahal. Kahit ang anak natin, wala kang pakialam. Kiyo, Kuya Si, pasensya na. Salamat sa pagsabay sa akin ngayon. walang anuman. May isa pang resulta na lumabas. Kukuha ako. Maghintay ka lang dito. Saj. Dalawang oras na lang bago tayo maghiwalay kaya pa naman ang oras. Hindi ko hahayaang mabigyan siya ng pagkakataon na saktan ng anak natin. Xiao Yue, bakit ka nandito? Buntis ka. I-abort mo yan. Hindi mo to mapapangarap. Kahit isipin mo lang, hindi pwede. Anong buntis? Check-up lang to, taon-taon lang naman. Malamig na pupunta na ako sa check-up. Xiao Yue, Huwag kang humarang sa daan. Lumayo ka. Tsingshi, may appointment pa tayo. Xiao Yue, upunta ka sa check-up. Sasamahan kita. Fuxingji, kung magpapatuloy ka pa nakakapagod na to. Iniisip ko pa nga ngayon na sana matapos na agad ang check-up ko para makasiguro akong hindi mo ako nahawaan ng kung ano-anong sakit. At makahanap ng bagong pag-ibig. Xiao Yue, huwag kang sumobra. Talaga? Sumusobra ako? May masisusobra pa ako, maniwala ka man o hindi. Ngayon na agad-agad dito, magwala ako at magpapakita ng kabaliwan. At papatayin ko kayo ng kabit mo. Umalis ka. Sig, Tsingshi, hintayin mo ako. Buti na lang hindi nila nalaman. Ginang Guyu, buntis, pumunta po sa Obstetrics and Gynecology. Room 203 para sa konsultasyon. Ginang Guyu, buntis, pumunta po sa Obstetrics and Gynecology. Room 203 para sa konsultasyon. Tsingshi, masama pa rin ang pakiramdam ko. alaga bang check-up lang yan? Hindi ka ba buntis? Buntis ako. Nandito ako. Nandito ako. Hello, ako si Giyua. Sige, pasok. Sinabi ko na hindi ako buntis. Ayaw mo pa ring maniwala? Fuxingji. Hindi ka lang pala walang kwenta, may problema ka pa sa utak. Ayoko sa'yo, magpa-check up ka na sa psychiatrist. Umalis ka na! Magpapa-check up na ako. Magkita na lang tayo sa Civil Registry Office mamaya. Tara na.
Muntik na akong mabuking. Pero si Guyue kanina, nagkataon lang bao. Ako ang nag-ayos niyan. Kuya si, Huwag kang mag-alala, nandito ako. Hindi ko hahayaan na may manakit sa'yo. Naghihintay na ang doktor sa klinik. Magpa-check up na muna tayo. Mamayang hapon, hindi ba nagmamadali kang makipag-divorce? Tayo, bilisan na natin. pirmahan ng papel, kunin ang sertipiko. Pagkatapos ng araw na ito, kahit na malaman niya sa huli na buntis ako, hindi na niya ako mapapakialaman. Sa wakas, malaya na ako. Ano? Kailangan pang hintayin ang 30 araw bago makipag-divorce? Hindi. Kasal, 1 segundo lang ang pagkuhang lisensya. Pero sa diborsyo, kailangan ang 30 araw. Kayo naman talaga, sobrang walang puso. Nagkamali ako ng kalkulasyon. Nakalimutan kong meron pa palang divorce calling off period. Sa 30 araw na to, kailangan kong maging sobrang maingat. Hindi ko siya pwedeng bigyan ang pagkakataon na saktan ng anak ko. Sinasadya mo to, no? Ha? Araw-araw kang nagbabrowse sa Weibo. Hindi mo pwedeng sabihin hindi mo alam na may divorce calling off period na ganyan. Sinasadya mo talaga to. Ayaw mong makipagdiborsyo sa akin. Gusto mo lang makuha ang atensyon ko. Nagpapababy ka lang. May delusional disorder ka ba? Di ba? Bitawan mo ako. Ayoko. Si Yao Yue, huwag ka nang magtampo. Ngayong gabi. Hello. Sig, alam ko na. Inapauwi tayo ni Mama sa lumang bahay para maghapunan ngayong gabi. Lumabahay? Inahing manok na hindi nangingitlog. Ni pagwawalis, hindi magawa ng maayos. Ma, tikman mo to. Ang alat. Ulitin mo. Umuwi ka na't kumain. Wala naman sila ganyang kabait sa mga taong ito. Tuwing yayain nila akong umuwi para kumain, palagi lang nila akong pinahihirapan. O kaya humihingi silang pera. Ngayon, malamang gusto na naman nila akong pahirapan. Dati para kay Fuxingji, diniis ko ang lahat. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko na sila bibigyan ng pagkakataong saktan ako. Saj, kailangan ko munang umuwi. Kailangan ko silang bigyan ng sorpresa. Sig, Panahon na rin para lumaban. matigas ang ulo, pero malambot ang puso. Si Yao Yue, sinasadya mo nga. Hindi ka makikipaghiwalay sa akin. Hoy, hoy, hoy. Anong ginagawa mo? Parang ubusin mo na ang lahat sa pamilya Fu. Kasabwat ba ako niyan? O kaya, lakihan na lang natin, mag-ayos ako ng mga tao. Ay, bawasan mo nga ang panonood ng mga nakaka-brainwash na drama. Akain lang ako. Kakain. Tara na. Ang mga tao sa pamilya Fu. Ngayong gabi, swerte sila. Ito ba'y? Para sa nanay mo? Kaya pala ganoon na lang ang pagkapahalaga niya. Alagang nagkapaka hard to get lang siya. Tara na. Ma, bakit mo pa pinabalik ang malas na yan? Hindi ba sabi mo gusto mong kumain ng isda? Nag-leave si Yayali. Pinagawa ko sa kanya. May katulong naman, bakit hindi gamitin? Ang bait mo kalaga, ma. Kung ganoon, ipatanggal ko sa kanya lahat ng tinik. Kung hindi niya matanggal ng maayos, may dahilan ako para isa-isang itusok sa kanya. Say, pagdating ng oras kasama kitang tutusok. Nandito na. Manang, nanito ka na pala. Namiss kita. Hindi pa handa ang pagkain, magdahinga ka muna. Guyi, kausapin mo muna ako. Saj, Okay. Akyat muna ako, may trabahong asikasuhin. Wala si Yayali. Ikaw magluto ka ng isda, para sa akin tanggalin mo lahat ng tinik habang buhay pa ang isda. Kung patay na patayin kita. Saj. Kaya ngayon ko natatanggalin ang mga tinik ng istang ito. Bakit parang may kakaiba sa batang ito? Imahinasyon mo lang yan. Tapos na ang pagtatanggal ng tinik. Nay, pinalobo ni Guyue ang kusina.
Guye, nagwala ka ba? Nagwala ito ang tawag ko sa pagtutumbas. Paano mo nagawang saktan ang nanay ko? Kayo nga ang sinasaktan ko. Lumuhod kayo. Pulutin niyo ang mga balat ng buto ng pakwan sa sahig. Isa-isa. Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo? Singsi, Kuya, Sigurado ba kayo na sasabihin niyo kay Fu Xingji na inaapi ko kayo? Pag-isipan niyo yan ng mabuti. Kapag nagsumbong kayo at inalam ang dahilan, sasabihin ko kay Fu Xingji ang lahat ng ginawa niyo. Hulaan niyo kung malaman ni Fu Xingji na kayo ang gumagastos ng pera na parang tubig bawat buwan, kayo pala. Anong gagawin niya? Anong ginagawa nyo? kuya, inaapi kami ng babaeng yan. nagbibiro lang kami. Nagbibiro. Sinasabi mo sa akin na nagbibiro lang yan. Nagbibiro lang. Ma, Gusto ko sanang magluto. Hindi sinasadya, sinabog ko ang kusina. Sa loob ng maraming taon, dahil sa pagmamahal ko kay Fu Xingji, binuli nila ako ng husto. Ngayon, hindi ko na siya mahal, mas masaya pa ako. Ang matatalino ay hindi nagmamahal. Ang kasal na to, kailangan kong hiwalayan. Bakit ganyan siya makatingin sa akin? Fu Xingji, kung may sakit ka, magpagamot ka. Hindi ako gamot. Huwag mo akong titigan. Xiao Yu, may tinatago ba kayo ng nanay ko sa akin? Bakit? Gusto mo pa akong singilin? Xiao Yu, hindi ka naman talaga buntis, di ba? Naglilihi ako. Fu Xingji, kaninang umaga pa kita pinaalahanan na magpatingin sa utak, di ba? Hindi ka naman siguro nagpatingin, no? Nakita mo lang nagsuka ang tao, buntis na agad? Kung ganoon, hindi ko na alam kung ilang beses ka nang nabuntis. Halika, hayaan mong hawakan ko. Beer belly ba to o may laman na? Guyu, Bakit mo tinatawag ang tatay mo? MR ikaw ba nahihiya? Fu Xingji, magdidebosyon na tayo. Huwag kang dumikit-dikit. Kapag nalaman ng bago kong asawa, hindi maganda yan. nagpapanggap na naman siya. Sige na nga, basta't hindi siya makikipagdiborsyo, magkapapansin na lang ako. Gagong lalaki. Madaling mahuli. Pwe, walang kwentang lalaki. Magmaneho ka na. Xingxi, ang pinapahanap mo sa akin, nahanap ko na, sabihin mo. Sa mga nakarang taon, ang nanay at kapatid mo, palaging binubuli si Guyu. Madalas pa siyang binubugbog. Madalas hindi rin siya nakakakain ng sapa. Nakakawa talaga siya. Sabi mo, sa bahay, sige lang kung binubuli siya. Pero pati sa mga okasyon tulad ng banquet hall, hindi pa rin siya tinantanan. At yung card mo, hindi pala hawak ni Guyu. Lagi yan nasa kamay ng nanay mo. Samantalang siya, sa mga nakarang taon, hindi pa nga umabot ng 300 piso ang hawak niya. Sa loob ng 3 taon, ang taong gumagastos ng malaki ay hindi siya. Matagal ko nang sinabi sa'yo, hindi pwedeng maging full-time housewife lang ang babae kapag iniwan ka ng lalaki. Ang pera ang kasama mo habang buhay, hindi ka iwan yan. Oh, ito ang opisina mo. Huwag kang mag-alala, kuya. Kahit 3 taon akong nawala sa trabaho. Kayang-kaya pa rin ng ate mo bumalik sa design industry. Tama ka nga. Sage, magmi-meeting muna ako. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Saj, sa mga nakaraang taon, para lang maalagaan ng buong puso si Fu Xingji, isinakripisyo ko ang lahat. Ngayon na iniwan ko na si Fu Xingji, kaya ko nang makuha ang lahat. Alaga nga, ang mga babae, mas maganda talagang mag-focus sa career. Mula ngayon, magiging isang makina ako sa pagtatrabaho, walang emosyon. Baby, huwag kang mag-alala. Ang mama mo ay siguradong magiging ipagmamalaki mo. Ang kliyente natin ngayon, ang pangunahing gusto niya ay exclusive private customization. 3 milyong yuan na down payment ay naipasok na sa account. Si Sigu mismo ang nag-asikaso. Ah, Pinapasabi ni Sigu, personal kang pinili ng kliyente para ikaw ang mag-design. Saj, alam ko na. Kuya Si, ikaw pala ang malaking kliyente. Guyu, nabalitaan kong bumalik ka na sa trabaho, kaya dumaan ako para tingnan ka. Matagal ko nang inaasam na balang araw, makasuot ako ng disenyo mo. Kuya Si, Guyu, ayos lang.
Alam kong sa ngayon, ayaw mo pang makipagrelasyon. Nandito ako para sa'yo, dahil lang din gusto ko ang disenyo mo. Ayusin mo ang disenyo. Kung hindi maganda ang disenyo, ibabalik ko ang order. Huwag kang mag-alala. Ako ang kilalang henyo sa mundong disenyo. Walang nagsasabing pangit ang mga damit na dinisenyo ko. Kuya si, tumayo ka ng maayos. Susukatin ko ang 3 sukat mo. Akala ko, si Xiao Yue at ako ay nasyahan sa 3 taon. Pero ang totoo pala, sa mga taong ito, ang nanay at kapatid mo ay inaapi si Gu Yue. Madalas pa siyang binubugbog. Madalas din siyang hindi nakakakain ng sapat. Sobrang kawawa naman. Tsingshi, hintayin mo ako. Dahan-dahan lang. Kailangan kong sabihin sa kanya na nanito ako at wala nang api sa kanya. Hindi niya kailangan magkunwari pa. Xiao Yu. Anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa ninyo? Bakit ka nandito? Hindi ko ba nasabi? Ang isang karapat dapat na ex, dapat mamatay na lang mag-isa. Kaya lumayas ka na. Xiao Yu. Alam ko na ang lahat ng nangyari sa'yo. Anong alam mo? Alam ko kung paano ka trinato ng nanay ko noong mga panahong yon. At alam ko rin ang mga pinagdaanan mo. Xiao Yu, sa totoo lang, nitong mga nakaraang araw, dahil sa ilang bagay, napabayaan kita. Kaya ka siguro gumamit ng paraan para makipaghiwalay sa akin, para makuha ang atensyon ko. Xiao Yu. Sa tingin mo ba, nakikipaghiwalay ako sa'yo para lang makuha ang atensyon mo? Dahil masama ang pamilya ko sa'yo. Gusto mo akong balikan. Normal lang yan. Ang kapal naman ng mukha mo, asawa ko. Sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Sa tingin mo ba nakikipaghiwalay ako sa'yo para lang balikan mo ako? Fuxing siya, may problema ka ba sa utak? Huling beses ko nang sasabihin sa'yo. Ayoko na talaga sa'yo. Geju, alam kong gusto mo na si Kuya Se. Noong kolege pa lang tayo. Ngayon, si Kuya Si, kakabalik lang niya ng 2 araw, tapos makikipagdiborsyo ka na kay Tsingshi. Baka naman, gusto mong makipagbalikan kay Kuya Sa? Kuya Si. Fuxing siya. Tigilan mo yan. Tigilan mo yan. Fuxing siya. Juyu, tigilan mo yan. Hindi ka pa diborsyado kay Tsingshi. Kung ganyan mo ipagtanggol si Kuya Si, sobra ka na. Mag-eskandalo kayo. Pagkatapos niyan, pwede na kayong magdiborsyo. Tigilan mo yan. Umalis ka. Xiao Yu, Yu Yu. Ayoko sa'yo. Ikaw na. Doktor. Maliit na galos lang ang kay Xiao Yue. Bakit mo siya dinala sa Obgyn? Buntis, kumusta ang pasyente? Maliit na galos lang, pahiran lang ng gamot. Pero kakaiba ang sitwasyon niya, kailangan siyang obserbahan sa ospital ng 1 araw. Kukuha lang ako ng gamot. Sige. Espesyal ang sitwasyon. Bakit sinabi ng doktor na ikaw ay may espesyal na sitwasyon? May sakit ako sa utak. Kaya espesyal ang sitwasyon, di ba? Ano? Baka naman iniisip mo pa rin na buntis ako? Huwag kang mag-alala, kahit mabuntis ako, agad-agad ko yang ipapalaglag. Ipapalaglag ko yan. Hindi ako magbibigay ng anumang problema sa'yo. Gu Yu. Huwag mo akong tawagin sa pangalan ng tatay mo araw-araw. Nakakabwisit. Sinasabi ko sa'yo. Sinaktan mo ako ngayon, hindi pa ako nakakaganti sa'yo. Umalis ka na agad. Ayoko nang makita ka. Huwag mo akong gambalain sa pagpapahinga. Fu Wengxi, nakita mo naman. Sabi ng doktor, kailangan ni Gu Yue ng sapat na pahinga. Kung nandito ka, hindi siya makakapagpahinga ng maayos. Umalis ka na. Ako na ang bahala sa kanya. Nga, Tsingshi. Kailangan pa ni Gu Yue manatili sa ospital. Umuwi muna tayo. Babalikan na lang natin siya mamaya. Sig. Babalikan kita mamaya. Kuya Si, umuwi na tayo agad. Mabuti. Naloko ko rin si Tsingshi. Pero, parang si Gu Yue, ayaw din niyang malaman ni Qinghui na buntis siya. Hindi. Iba ang ekspresyon ni Gu Yu. May tinatago siya sa akin. Tsingshi.
Naasikaso ko na ang discharge papers niyo. Pero, 2 buwan pa lang ang pagbubuntis niya, hindi pa masyadong stable ang bata. Tandaan, pag uwi ninyo, huwag na huwag kayong magpapabaya at iwasan ang anumang aksidente. Bakit ka bumalik? Nasaan si Li Mengmeng? Buntis ka. Mali ang narinig mo. Sabi ng doktor, hindi maganda ang katawan ko, hindi stable. Ayaw mong umamin, di ba? Ako mismo ang magdadala sa'yo sa prenatal check-up. Fuxing siya. Buntis ako. Anong sabi mo? Pero hindi ikaw ang ama ng bata. Pwedeng kumain ng kung ano-ano. Pero hindi pwedeng magsalita ng kung ano-ano. Mas mabuting kag-isipan mo muna bago ka magsalita. Tama. Hindi nga sa'yo ang bata. Sa akin ang bata. Kuya si, Kaya pala. Kaya ka pala kakaiba nitong mga nakaraang araw. Gusto mo akong hiwalayan. Dahil pala sa kanya. Guyue, ang galing mo. Niloloko mo ako. Fuxing siya. Nagloko ka. Nagloko ako. Fair lang yan. Pagkatapos ng divorce calling off period, maghiwalay na tayo. Huwag kang mag-alala. Sasabihin ko sa mga tao na ang batang ito ay nabuo pagkatapos nating maghiwalay. Hindi masisira ang reputasyon mo. Huwag kang kabahan, mag-relax ka lang. Nga, si Iga. Sa buhay, ang maging masaya ang pinakamahalaga. Ang sombrero, masasanay ka rin kung madalas mong suot. Ikaw. Akala ko si Fuxinghi alam na bantis si Guju, maghaharap sila. Malalaman niya ang tungkol sa recording. Hindi ko inakala. Hindi kaya, gusto niya talagang makipaghiwalay kay Fuxinghi, maghiwalay na tayo. Kayo. Fuxinghi, hintayin mo ako. Sa wakas, napapaalis din natin siya. Kuya si, salamat sa pagtulong mo sa akin magsinungaling kanina. Kung hindi malaking gulo sana yon. Yuyu. Ayos lang. Ang lahat ng ito ay kusa kong ginawa. Kung pwede lang sana. Sana ang lahat ng ito ay totoo. Bakit siya bumalik? Wow, Kuya si. Ang galing mo. Ang bilis mong napansin na bumalik siya. Kung hindi dahil sa'yo sa pag-arte mo sa harap niya para maloko siya, ngayon sigurado siyang maniniwala na hindi niya anak ang bata. Gabi na. Uwi na ako. Uwi na ako. Bebe. Kuya si, pasensya na. Gusto ko lang talagang mag-focus sa career ko ngayon. Ayoko nang tumanggap ng bagong relasyon. Yuyu. Hihintayin kita hanggang sa araw na tanggapin mo ako. Guyu. Yaya Wang. Tsingshi. Nagbakasyon si Yaya Wang nitong mga nakaraang araw. Huwag ka nang magalit. Ang totoo, ang pagsasama ninyo ni Guyue ay isang aksidente lang. Matagal na siyang may gusto kay Kuya Si. Ngayon, silang dalawa ay nagkatuluyan na. Malaya ka na, malaya na rin siya. Ayos lang yan. Ayos lang yan, nagkatuluyan na pala sila. Tsingshi. Ngayong hiwalay na kayo. Pwede na ba tayong magkasama? Kailangan ko siyang makuha bago niya malaman na siya ang ama ng bata. Anong ginagawa mo? Tsingshi. Alam ko, simula pa noong college tayo, gusto mo na ako. Kung hindi lang dahil sa pagbigay ni Guyue sa'yo ng gamot, hindi tayo maghihiwalay. Ngayong hiwalay na kayo. Tayo na ba?
Sino nagsabing gusto kita? Dati, palagi kang pumupunta sa department namin para makita ako at ginawa pa natin ang parehong proyekto. Madalas pa nga niya akong dalhan ng almusal. Sinulatan mo pa nga akong love letter, di ba? Tingnan mo, itong love letter na to. Palagi ko tong daladala. Love letter. Sabi ko na nga ba, si Xiao Yu noon, bakit hindi niya ako sinagot? Nasa'yo pala ang love letter. Itong love letter na to. Sinulat mo para kay Gujue? Paano mangyayari yan? Hindi ba tayo na ayaw mo sa mga prinsesang maarte at mapagkunwari? Si Gujue, may ugaling prinsesa, maluwag sa pera. Paano mo naman magugustuhan si Gujue? Li Mengmeng, ayaw ko sa maarte. Pero hindi ako galit sa tunay na prinsesa. Kung hindi, sa tingin mo ba, dahil lang sa isang one-night stand, makakapasok siya sa pamilya Fu at magiging asawa ni Fu Xingxi? Ikaw. Kaya pala wala kang balak makipaghiwalay sa kanya, di ba? Ginagamit lang kita para magkaroon ng kaunting kaba si Xiao Yu. Hindi ko kailanman naisip na hiwalayan si Xiao Yu. Ang weird, bakit bukas ang pinto? Yaya Wang, Hindi ba't pinapunta ko siya sa lumang bahay? Madaldal si Yaya Wang. Bago sila maghiwalay, hindi ko pwedeng hayaan si Yaya Wang na sabihin kay Fi Xinghui ang totoo tungkol sa pagbubuntis ni Gujue. Grabe, mintik na yun. Ike, sasabihin ko sa'yo, masyadong mapagtanim si Fu Xingxi. Kaya mag-ingat ka nitong mga nakaraang araw. Huwag mong hayaang malaman niya na siya ang ama ng bata. Ay, nga pala. Sa pamilya Fu, si Yaya Wang lang ang nakakaalam na buntis ako. Kailangan ko siyang kausapin agad para sabihin sa kanya na ilihim niya. Pagkatapos mong tuluyang makipaghiwalay, sisiguraduhin ng kuya mo na gabi-gabi may gwapo ka. At araw-araw may maganda ka. Xingxi, mahal kita. Hihintayin kita palagi. Gabi na, alis na ako. Uwi na ako. Kahit na ngayon, hindi ko makuha si Fi Xinghui, hindi ko rin hahayaang makuha siya ni Gujue. Yaya Wang, bakit ka bumalik? Tumawag si Ginang Fu kanina, may kailangan daw siya sa'yo. Umuwi ka na muna. Bumalik ako para kumuha ng gamit. Alis na, alis na. Miss, ang cellphone ko. kaninong cellphone? Baka bumalik si Xiao Yu. Xiao Yu, alam ko na. Bakit nandito ang cellphone ni Yaya Wang? Hello, Yaya Wang? Kasi, Ayokong malaman ni Fu Xingxi na buntis ako. Pwede mo ba akong tulungan na itago ito? Xingha? Hello, Yaya Wang? Kasi ayokong malaman ni Fu Xingxi na buntis ako. Pwede mo ba akong tulungan na itago ito? Ano yan? Nadulas lang ako kanina. Pinapakuha lang ni Yaya Wang ang cellphone niya. Few things he. Pupunta na tayo sa Civil Registry Office bukas. Narinig ba ni Fu Xingxi o hindi? Xiao Yu. May gusto akong pag-usapan sa'yo. Pinuntahan niya ako. Narinig niya. Xiao Yu. Napag-isipan ko na. Basta ipalaglag mo ang batang yan. Hindi ko napapansinin ang tungkol sa'yo at kay Sigu. Makipagbalikan sa'yo. Hindi niya narinig. Anong ginagawa mo? Inapatay mo ba ang asawa mo? Correct lang. Magdidibosyon na tayo. Kaya hindi na siya asawa. Ex-asawa. At pinag-isipan mo na yan ng mabuti. Pinag-isipan ko rin ng mabuti. Hindi ko kayang ipalaglag ang batang ito. Gusto mo talaga ang babi na yan? Hindi siya baby. Anak ko siya. Kailangan ipalaglag ang bata ngayon. Aray! Bitawan mo ako. Guyu. Dati, kapag may maliit lang akong sugat, sobrang nag-alala ka sa akin. Mahal na mahal mo ba si Sigu? Kaya mo akong saktan ng ganito. Sinabi ko na. Walang sino man ang makakasakit sa anak ko. Guyu. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi kita palalampasin. At ang batang ito, kailangan mong ipalaglag siya. Wala pang bagay na gustong gawin ni Fu Xingxi na hindi niya nagawa. Nga. Wala pang bagay na gustong gawin ni Fu Xingxi na hindi mo yan magagawa. Kahit pa anak mo yan, ipapa-abort mo pa rin. Fu Xingxi, sobrang makasarili mo. Ang sarili mo lang ang iniisip mo. Wala nang iba.
Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mong anak ko yan. Hindi kay Sigu. Dahil sa galit sa kanya kung ano-ano na ang sinasabi niya. Masyado kang nag-isip. Hindi ka nga makabuo, paano naman ako magbubuntis? Fuxingji, kung gusto mo talagang anak si Je. Pagkatapos nating maghiwalay, gamitin mo ang parte mo sa ari-arian at magpa-check up ka sa urologist. Baka sa panahong yon magkaroon ka ng anak. Ikaw. Gusto mong pagbigyan kita at ang lalaki mo. Mangarak ka. Bukas sa Civil Registry Office, hinding-hindi ako pupunta. Fuxingji. Sa halip na magyabang ka, mas mabuting tingnan mo ang ulo mo. Duguan na, mahina na nga ang utak mo. Baka tuluyan ka ng maging tanga. Hindi ako magiging tanga. Bukas, itong kasal na to, hindi ko rin yan hihiwalayan. Si Fuxingji ang baliw na yan? Hindi niya siguro talaga pipilitin akong ipalaglag ang bata, di ba? Bakit bigla na lang ako na naman ang gusto niya? Kung hindi siya dumating bukas, matutuloy pa ba ang debosyon namin? Buti na lang kagabi, nayalis ko agad si Yaya Wang. Kahit desidido si Guyue na hiwalayan sa Xingzhi. Pero simula pa lang naman sa kolehiyo, patago na siyang may gusto kay Xingzhi. Kapag nalaman niyang gusto rin siya ni Qingzhi at tinanggap niya ulit si Qingzhi, hindi na maitatago ang nangyari noon. Kailangan kong makaisip ng paraan para tuluyan silang maghiwalay. Mengmeng, bakit ka na parito ngayon? Ninang, may problema po si Nuan. Gusto ni Guyue na hiwalayan ang kuya mo. At gusto pa niyang kunin ang kalahati ng ari-arian ng kuya mo. Ano? Ang malanding babaeng yan na umakyat sa posisyon sa pamamagitan ng pagpapainom ng gamot, may lakas ng loob pang kunin ang pera ng kuya ko. Tatawagan ko siya ngayon din para pabalikin siya. Bumalik ka sa lumang bahay. Kung hindi ka dumating sa loob ng kalahating oras, papatayin kita. Sino ang tumawag? Sinabi ni Funuan na bumalik ako sa bahay nila. Nagkukunwari pa sila na hanapin ka? Hindi ba sila natatakot na sunugin mo ang bahay nila? Hindi ba't magdidiborsyo ka na kay Fu Qingzi? Babalik ka pa rin? Bakit hindi? Nag-alala nga ako kung hindi si Fuxingji pupunta bukas para magsing. Binigyan nila ako ng pagkakataon, paano ko to palampasin? Nasa bahay nila ako. Punta ka na. Nag-isip na ba siya? Ihanda ang sasakyan. Babalik ako sa bahay. Tatlong babae magkakasama. Parang tribunal na to. Bakit mo ako tinawag? Magdidibosyo ka sa kuya ko. May problema? May reklamo ka? Kung hindi dahil sa'yo, magkasama na ang kuya ko at si Mengmeng. Ngayon, bumalik na si Mengmeng. Mabuti na lang at nagdibosyo ka. Ito ang draft ng divorce agreement. Pirmahan mo. Bibigay ni Guyue ang lahat ng ari-arian ni Fuxingji. Umalis kang walang-wala. Sinayang mo ang 3 taon ng anak ko. Hindi naman namin kukunin lahat ng ari-arian mo. Pinapaalis ka lang namin ng walang-wala. Ginagawa namin to dahil sa 3 taon mong paglilingkod sa amin. Masyado na kaming mabait sa'yo. Pirmahan mo na yan agad. Paano kung hindi ko pirmahan? Huwag kang magpakipot. Kung pipirmahan mo yan ngayon, magiging mas magalang pa kami sa'yo. Pero kung hindi ka pipirma, huwag kang magtaka kung pilitin ka naming pumirma. Mas mabuting pag-isipan mong mabuti. Kung dumating ang oras na yon, hindi na lang yan tungkol sa pag-alis mong walang-wala. Ma, bakit pa kayo nakikipagtalo sa babaeng yan kung hindi siya pipirma? Pipilitin ko siyang pumirma. Ibigay mo sakin ang pera. Ibigay mo sakin ang card. Manuan-nuan. Ngayong buwan, nakagastos na kayo ng 30 milyong yuan. Akala ni Xingji ako ang gumastos. At nagalit na siya. Hindi ko na may bibigay sa inyo ang card. Guye, huling tanong ko na to sa'yo. Ibibigay mo ba o hindi? Ma, bakit pa kayo nakikipag-usap sa kanya? Kung hindi niya ibibigay, hindi ko siya titigilan hanggat hindi niya ibinibigay. Ibigay mo sa akin ang pera. Ma, papatayin kita. Talaga? Sigurado ka bang papatayin mo ako?
Bakit hindi ka pa kumikilos? Natatakot ka ba? O kailangan mo pa akong lumapit? Huwag kang lumapit. Ma, Guye, ikaw na walang pinag-aralan na baliw. Bitawan mo si Nuan. Kung hindi, ipapakita ko sa'yo ang hinahanap mo. Paano mo ako ipapakita? Ganito ba? O kaya? Ganito? Guye, biyenan mo ako. Kung papatayin mo ako, magiging bastos ka. Magdidibosyon na kami. Eh, hindi na kita biyenan. Niloko mo ako. Eki ang espada mo. Eke pa ngayon. Pero kung manggugulo pa kayo, ipapatikim ko sa inyo ang bagsik ng totoong espada. dalawang walang kwenta. Hindi pa rin nila maayos to. Tuyu, sobrang lumalabis ka na. Paano mo nagawa yan sa kay nanay at kay Nuan? Humungi ka ng tawad sa kanila. Kailan pa? Ang isang kabit naglakas loob na humarap sa tunay na asawa at magyabang? Hindi kabit si Et Mengmeng. Kung hindi ka lang pumasok sa maling kwarto noon at nakipag-ugnayan sa kuya ko, si Ate Mengmeng sana ang napangasawa ng kuya ko. Si Et Mengmeng. Guyu, ikaw ang umagaw sa kuya ko. Ikaw ang kabi. 3 taon na ang nakalipas, hindi ba't may naglagay ng gamot kay Fuxingji? Kaya nangyari ang lahat. Kayo ang naglagay ng gamot. Sa baso ko ninyo inilagay. Kaya pala noong araw na yon, graduation party namin, pinilit ninyo akong painumin si Fuxingji. Pinilit ninyo akong painumin si Fuxingji. Kaya pala ang lahat ng ito ay plano ninyo. Ginamit ninyo ako para lagyan ng gamot si Fuxingji. Ang bababa ninyo. Akala ko ako ang sumira sa inyo. Kaya ako ay naging tanga. Naawa ako sa'yo. Limengmeng. 3 taon kang nag-aral sa ibang bansa at ako ang nagbayad ng tuition mo sa loob ng 3 taon. 3 taon! Ngayon, lahat ng ito isa lang palang panloloko. Kahit kami ang naglagay ng gamot. Iyon ay para sa akin at kay Qingxi para maging masaya kami. Dahil sa'yo, kami ni Qingxi ay nawala ng 3 taon. Ngayon, kailangan mong pumirma, anuman ang mangyari. Kung hindi, wag mong sabihing wala akong pakialam sa'yo bilang kaibigan. At hindi kita pagbibigyan. Lola, anong ginagawa ninyo? Bakit mo na naman inaapi ang ginang? Buntis pa naman ang ginang, hindi niya kaya ang gulo ninyo ng binibini. Bantis. Buntis ka. Linti, bakit ngayon pa bumalik si Yaya Wang? Ninang, buntis nga si Gujue, pero hindi anak ni Qinghui ang dinadala niya. Ano? Guye, ikaw na maliit na kid. Naglakas loob kang magtaksil sa pamilya Fu. Ginang. Hindi po ganoon. Ang totoo po, ang ipinagbubuntis ni ginang ay. Ninang, si Yaya Wang at Gujue, maganda ang kanilang relasyon. Natatakot akong isumbong niya kay Qingxi, kaya napilitan akong gawin to. Ayos lang si Yaya Wang. Magpahinga lang siya, gagaling din. Nuan, ihatid mo si Yayawang sa kanyang kwarto. Ninang, mas mahalaga ang usapan natin. Akala ko, kahit hindi ka magandang tao, disente ka pa rin. Hindi ko inakala na magkataksil ka. Ang kasal na to, kailangan mong hiwalayan anuman ang mangyari. Ma, huwag ka nang magsayang ng oras sa babaeng yan. Kung hindi siya pipirma, ipapalaglag ko ang bata sa kanyang sinapupunan. Hindi ako naniniwala na ang isang babae ay makakatalo sa aming 3. Guyu, pipirma ka ba o hindi? Pasensya na. Ako kasi may pagkarebelde. Kaya, hindi ako pipirma. Baba, paano mo nagawang saktan ang anak ko? Papatayin kita. Ninang, Nuan, ikaw. Tingnan mo. Kaya ko pa rin talunin kayong 3, di ba? Geju,
Sa totoo lang, gusto kitang bigyan ng pagkakataon. Pero nagsisisi ako. Kahit maghiwalay kami, hindi kita hahayaang umakyat sa posisyon ko. Ikaw. Anong ginagawa ninyo? Ma, Mengmeng. Huwag na kayong mag-away. Ipirmahan ko na agad ang divorce papers kay Fu Xingji. Xingji! Xiao Yu, ayos ka lang ba? Fu Xingji! Hindi ko akalaing ganoon mo ako kinamumuhian. Pinapunta mo pa ang nanay mo at ang kabit mo para lokohin ako na pumunta sa bahay at pilitin akong pirmahan ang kasunduan sa diborsyo na wala akong makukuha. Ano? Tsinghi. Sino ang nagsabi sa iyo na makialam? Ang kasal namin ni Guyu. Ang sampal na yan, para kay Xiao Yu yan. Ang sampal na yan, para sa iyo yan. Tsinghi, ikaw. Umalis ka, kung manghihimasok ka pa sa kasal namin ni Xiao Yu. Sisiguraduhin kung hindi ka na makakabalik sa Jiangcheng. Tsingsi, paano mo nagawa yan kay Mengmeng? Si Guyue ang may kasalanan. Siya ang nambubuli sa amin. Pinaniwalaan mo ang babaeng yan, pero hindi kami. Ma, may pangalan siya. Guyue ang pangalan niya. At asawa ko siya. Kung hindi ko siya paniniwalaan. Sino ang paniniwalaan ko? Ang ibang babae. Anong ibang babae? Kuya, kami ni Mama ang pamilya mo. Ikaw, Xiao Nuan, huwag mong isipin na hindi ko alam na madalas kayong mag-ina na nambubuli kay Xiao Yu. At ang pera na binibigay ko kay Xiao Yu, inaangkin mo pa. Dati, akala ko. Pagkatapos ko kayong kausapin, akala ko magitino na kayo. Hindi ko inakala. Nalalo pa kayong lumala. Para lang hiwalayan ko si Guyue, hindi kayo nagdalawang isip na saktan siya. Sobrang-sobra na kayo. Nuan-nuan, ngayon, kasama siya. Humingi kayo ng tawad kay Guyue. Kung hindi, ipapatigil ko lahat ng card ninyo para hindi na kayo makapagkatuloy sa buhay na meron kayo ngayon. Pagkatapos ng araw na yon, kinausap sila ni Fu Xingxi. Kuya, bakit ako hihingi ng tawad? Huwag kang magpaloko sa babaeng yan. Hindi lang niya kami sinaktan ni Mama. Nilagyan ka pa niya ng sungay. Tama, Tsingsi. Huwag kang magpalinlang sa kanya. Ang babaeng walang hiya na yan, hindi pa nga kayo hiwalay, pero hindi na alam kung kaninong anak ang ginadala niya. Dapat hiwalayan mo na siya agad. Hiwalayan mo na siya agad. At pakasalan si At Mengmeng. Sino ang nagsabing hindi ko anak ang dinadala niya? Anak ko ang dinadala niya. Siya ang tagapagmana ng Fu Group. Ang magiging tagapagmana. Paano niya nalaman na sa kanya ang bata? Humungi kayo ng tawad kay Xiao Yu ngayon. Bibilang ako ng 3. Kung hindi kayo humingi ng tawad, alam nyo na siguro kung ano ang mangyayari. Fu Tsingsi, ako ang nanay mo. Paano mo nagawa sa akin yan? Kuya, Sorry. Walang nagturo sa inyo na kailangan yumuko kapag humihingi ng tawad at maging sinsero. kuya. Sorry. Xingji, ang masama ay may katapusan. Ang pakiramdam na nakikita mo ang kaaway mo na hindi makapagsalita ang sarap. Huwag kang mag-alala. Ang seatbelt, pinalitan ko ng para sa buntis. Hindi masiki. Alam mo na ang lahat. Xiao Yu. Kahit na marami kang nagawang mali, basta humingi ka ng tawad sa akin, kaya kong kalimutan ang lahat. Kahit hindi mo pa alisin ang bata, pwede pa rin. Huwag na tayong maghiwalay. Signa. Hindi kaya? Hindi niya alam na sa kanya ang bata. Niloloko lang niya sila kanina. Ngayon gusto pa niyang maging ama na hindi niya anak? O manhin? Nakita mo naman ngayon, ako at ang pamilya mo talagang mahirap magkasundo. Kung hindi tayo maghihiwalay, talagang ako ay pahihirapan nila hanggang mamatay. Kaya kailangan nating maghiwalay. Hindi mangyayari yan. Poprotektahan kita simula ngayon. Hindi ka na nila sasaktan. Hindi ka na nila sasaktan. Maniwala ka sa akin. Hindi ka na nila sasaktan. Pero pagod na ako. Fu Xingji, 3 taon na. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang ipagpatuloy pa. Hindi, Xiao Yu. 3 taon na ang nakalipas, ikaw ang nagbigay sa akin ng gamot at pinagsama-ayo. Kahit mamatay pa ako, dapat tayong mamatay ng magkasama. Ilang beses ko na bang sinabi? Aksidente lang yun ng gabing yon. Hindi kita binigyan ng gamot. Aksidente. Nang gabing yon, ang ininom ko lang ay ang alak na ibinigay mo sa akin. Ikaw lang ang nakapasok sa kwarto ko. Sasabihin mo sa akin na aksidente yan. Kung ayaw mong maniwala, wag. Hindi na mahalaga. Magdidibosyon na rin naman tayo.
Fuxingji, ako ang may kasalanan noon. Wala akong lakas ng loob na itulak ka palayo. Kaya naghirap kami ng 3 taon. Pero ngayon, lahat ng ito dapat nang bumalik sa dati. Ngayon, nakikiusap ako sa iyo. Magdibosyo na tayo. Naghira. Sasabihin mo sa akin na ang 3 taon na ito ay paghihira. Sisigaw. Pag-ibig. Mahal ko siya. Okay na ba? Ikaw, Fuxingji. Kahit hindi mo alintana ang bata sa tiyan ko at gusto mo pa ring makasama ako, sigurado ka bang matatanggap mo na habang nakikipagtalik ka sa akin, ibang lalaki ang iniisip ko? Ganoon ka ba kadesperado? Magdiborsyo na tayo. Kung sino ang hindi magdiborsyo, siya ang apo. Handa na ba ang lahat ng gamit? Wala ka namang nakalimutan, di ba? Mabuti kung ganun. Tara na. Tara, mag-divorce na tayo. Handa na ba lahat ng gamit mo? Wala ka namang nakalimutan, di ba? Yehe! Tara na! Tara, magpakasal na tayo. Xiao Yu. Huwag na tayong mag-divorce. Pwede ba? Xiao Yu. Ayoko makipag-divorce sa'yo. Kahit na may ibang lalaki sa puso mo, dahan-dahan kitang babaguhin para mahalin mo ulit ako. Tungkol naman sa bata sa tiyan mo, hindi siya. Ang tatay niya, habang hindi pa kayo nag-divorce, nakipag-ugnayan na sa'yo. Ang anak na galing sa ganyang tao, ano pa ba kundi isang little darling? Paglaki ng batang yan, magiging katulad lang siya ng tatay niya, isang little darling. Ano raw ang tatay niya? Tama ka nga. Ganyan nga talaga ang tatay niya. Xiao Yu, mabutit alam mo, hindi maasahan ang ganyang tao. Kung hindi, magmakaawa ka na lang sa akin. Basta magmakaawa ka lang sa akin. Hindi ako makikipagdiborsyo sa'yo. Magkasama ulit tayo. Tungkol naman sa bata sa tiyan mo, itaturing ko siyang sarili kong anak. Ano sa tingin mo? Eka lang. Fuxingji, hindi ba't sabi mo kung sino ang hindi makikipagdibosyo, apo siya? Ano? Gusto mong maging apo? Ikaw, Apo! Guyu. Huwag na huwag kang magsisisi. Kahit magmakaawa ka pa sa akin sa huli, hinding-hindi na ako makikipagbalikan sa'yo. Sa wakas, diborsyado na. Fuxingji. Sa totoo lang, niloko kita. Hindi ka naging instant tatay. Anak mo tong bata. Ikaw ang tatay. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka naman siguro naniwala ulit, di ba? Ang dali mong maloko. Fuxingji. Kahit na sa loob ng 3 taon, pareho tayong naghirap, hindi ako nagsisisi. Sa loob ng 3 taon, namuhay tayo bilang mag-asawa. Mula ngayon, sa kasal man o libing, hindi na tayo magkikialaman. Sana maging masaya kayo ni Limengmeng. Ako, Alam. Singsha, ang bagal mo namang maglakad. Bilisan mo! Hindi na ako makapaghintay na maging asawa mo. Siege, alam ko na. Mahal ko. Tara na. Singsi. Singsi, huwag ka nang uminom. Ang paghihiwalay ay hindi nangangahulugang pagkawala. Guyu. Singsi. Guyu. Ingat. Kailangan mo nang magpapaya. Ang bigat mo. Xiao Yu, nandito ka na pala. Hindi ka naman siguro mamamatay, di ba? Ano to? May nakalimutan ba ako? Ano bang iniisip mo?
Kuya, nung inayos mo yung mga gamit ko, may naiwan ka ba? Huwag kang mag-alala. Kapag kuya mo ang gumawa, walang palya yan. Mabuti naman. Ipagdiwang natin ang aking paghihiwalay. Ngayon, sa wakas, panatag na ako. Matagal ko nang ayaw sa lalaking yan. Hindi ko talaga siya masikmura. 3 taon na ang nakalipas, ikaw ang nagligtas sa kanya, pero sinira niya ang iyong dangal, at napilitan kang magpakasal sa kanya. Tapos, ayaw pa rin ng lalaking yan, at sinabi pa niyang ikaw ang nagbigay sa kanya ng gamot. Ikaw naman, para kang naengkanto, gustong-gusto mo siyang pakasalan. Mabuti na lang at natauhan ka na. Nag-divorce na kayo. Agui ko. Ipapa-frame ko to. Kuya, Bunso, kahit na marami kang nakuha sa divorce ninyo ni Fu Xingxi. Ito, regalo yan ni kuya sa'yo para sa divorce mo. Sana sa iyong paglalakbay. Puno ka ng bulaklak. At laging minamahal. eka lang Huwag kang magsasalitang nakakadiri Huwag kang mag-alala, hindi ako magpapasalamat sa'yo. Pero bukod sa akin, may inihanda rin si Kuya Si. Para sa iyo ngayon. Agosto 5, 2018. Maaraw. Nakilala ko ang isang napakatalinong senior. Ang guwapo niya. Gusto ko siya. Setyembre 7, 2018. Maulap. Sabi ni Mengmeng, sinulatan daw siyang senior love letter. Wala na akong pag-asa. Ang lungkot ko. Pero marami namang lalaki sa mundo. Ayoko namang agawin ang lalaki ng kaibigan ko. Marso 2019. Maaraw. Hindi ko alam kung bakit matagal nang nagtatapat ang senior kay Mengmeng pero hindi pa rin sila. Pero parang iba ang tingin sa akin ng senior. Gago ba siya? Gago ba siya? Mayo 6, 2020. Nagkaroon kaming relasyon ng senior. Akala pang senior ako ang may gawa. Pero hindi ko talaga binigyan ng gamot ang senior. Hindi ako pinaniwalaan ng senior. Ang lungkot ko, Hulyo 1, 2020. Nagpakasal kami yung senior. Umalis din si Mengmeng papuntang ibang bansa. Kahit na parang mali ito. Pero mahal ko pa rin siya. Sana siya. Matutunan din akong mahalin. Hulyo 1, 2023. Bumalik si Mengmeng. Ayaw na sa akin ni Fu Xingji. Enero 6, 2024. Nabuhay akong muli. Tuluyan ko nang bibitawan si Fu Xingji. So, 3 taon na ang nakalipas. Talagang minahal ako ni Xiao Yu. Ako ang minahal niya 3 taon na ang nakalipas. Imbestigahan. Imbestigahan nyo. Imbestigahan nyo. Sino ba talaga ang nagbigay sa akin ng gamot 3 taon na ang nakalipas? Suehua. Xingxi. Na-check ko na. 3 taon na ang nakalipas, si Li Mengmeng kasama ang nanay at kapatid mo, ang nagbigay sa iyo ng gamot. Walang kinalaman si Guyi. So, 3 taon na ang nakalipas, hindi talaga si Guyue ang nagbigay ng gamot. Mali ang pagkakaintindi ko sa kanya. Nasaan si Xiao Yu? Dapat nasa Lemon Cave siya na yon. Balita ko, matatapat na si Sigu sa kanya. Tapos na kayo. Hindi. Hindi pa tayo apos. Mahal na mahal ako ni Xiao Yu. Na-disappoint lang siya sa akin. Basta humingi ako ng tawad sa kanya, siguradong patatawarin niya ako. Xingxi, nakainom ka. Hindi ka pwedeng magmaneho. Yuyu, alam ko. Ang kasal, pinawalan ka ng tiwala sa lahat ng pagmamahal. Pero ako, gusto ko pa ring sabihin sa'yo, matagal na kitang gusto. Yuyu, mula nang una tayong magkita, na love at first sight ako sa'yo. Gusto kitang alagaan. Gusto kong manatili sa tabi mo. Kuya Si, Pasensya na, Yuyu. Huwag ka munang magmadaling tumanggi sa akin.
Pinag-isipan ko ng mabuti. Kung mananatili lang akong kuya mo sa tabi mo, hindi ako mapakali. Alam ko, masyadong makasarili ito. Pero ako, hindi ko na talaga kaya. May trial period din sa trabaho. May 7-day return policy din sa pagbili. Ikaw, pwede mo ba akong bigyan ng trial period? Kung sa panahong iyon, magustuhan mo ako, magiging opisyal na tayo. Kung hindi, pakakawalan din kita. Yuyu, pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon? 1 buwan lang. Bigyan mo rin ang sarili mo ng pagkakataon. Pwede ba? Saj, umapayag ako. Subukan natin. Guyu. Fu, hiwalay na kayo ng kapatid ko. May kailangan ka ba dito? Si Yao Yue, gusto ko pa sanang kausapin ka. Yuyu. Hintayin mo ako. Sabihin mo na, ano ang kailangan mo sa akin? Si Yao Yu. Fu, paalala lang. Hiwalay na tayo. Si Yao Yue, ngayon ko lang nalaman, 3 taon na ang nakalipas, hindi ikaw ang nagbigay sa akin ng gamot. Si Funuan at Li Mengmeng ang may gawa. Wala na yan sa akin. Mahalaga yan. Si Yao Yu, simula pa noong nag-aral tayo, nagustuhan na kita agad. Sinulatan kita at umamin ako sa'yo, pero hindi mo ako sinago. Hindi ko alam. Na ako pala ang gusto mo. Ngayon ko lang nalaman, simula ngayon, na ako pala ang mahal mo. Para sa akin pala yung sulat na yan. Marami na tayong pinalampas. Kahit na dati, gusto natin ang isa't isa. Huli na ang lahat. Huli na ang lahat. Hindi. Hindi. Tayo. Hanggang dito na lang tayo. Si Yao Yue, hindi ako papayag. Wala nang silbi, Fuxingji. Binigyan na kita ng pagkakataon. Noong gabing yon sa bar. Hindi ba kay Sigu ang bata sa tiyan mo? Hindi ba kay Sigu ang bata sa tiyan mo? Noong gabing yon, unang araw ni Sigu sa pagbalik niya. Sa akin pala ang bata. Ayos ka lang ba? Sabihan mo si Li Mengmeng na pumunta. Sa lumang bahay ng pamilya Fu. Panahon na para ayusin ang nangyari 3 taon na ang nakakaraan. Xinghui, bakit ang gabi na? Pinapunta ako sa lumang bahay. Ngayon, makikipaghiwalay na siya kay Guyue. Ibig sabihin, nag-isip ng mabuti si Xinghui at pipiliin na ako? Bakit walang ilaw? Xingha? 3 taon na ang nakalipas. Ikaw ang nagbigay sa akin ng gamot, di ba? Xinghui. Xinghui, ako. Ang sakit ng piso ko. Masakit ang puso. Nandito ang pinakamagaling na doktor sa Jiangcheng. Pwede ka magagamot habang nagsasalita. Sabihin mo. Ako ang nagbigay ng gamot. Pero pinilit ako ni Nuan-Nuan. Meng-Meng. Xinghui, si Nuan-Nuan yon. Sabi niya, gusto niya akong maging hipag niya. At sinigurado niyang walang magiging problema. Kaya pumayag ako. Hindi talaga ako, Xinghui. Xinghui. Li Meng-Meng. Ang kapal ng mukha mo. Ikaw ang nakiusap sa akin. Nabigyan kita ng gamot. At nangako ka pa sa akin na kapag napakasalan kita sa kuya ko, pagkatapos, bibigyan mo kami ni nanay ng 30 milyong bawat buwan. Kuya, kailangan mong maniwala sa akin. Paano nangyari na noon, dahil sa inyong dalawa, hindi ako naniwala kay Guyue. Kahit na ipinaliwanag niya sa akin ng napakaraming beses. Kapag nagkamali ka, kailangan mong magbayad. Funuan, binigyan mo ng gamot ang sarili mong kuya,
Inabuso mo ang sarili mong hipag at nilabag mo ang batas. Simula ngayon, si Fu Nuan ay opisyal na alisin sa pamilya Fu. Kuya! Nanay, tumayo ka. Iligtas mo ako. Huwag kang mag-alala. Ang mga utang ngayon. Dahan-dahan kong sisingilin sa inyo, mga bodyguard. Singsi, nabaliw ka na ba? Ako ang tunay mong ina. Ano ang gusto mong gawin sa akin? Nanay, ikaw ang aking nakatatanda. Hindi kita pwedeng saktan. Ngunit hindi ibig sabihin nito na hahayaan ko kayo. May lumang bahay sa Ninjiang. Walang nagbabantay. Simula ngayon, dalhin mo si Fu Nuan sa Ninjiang. Hanggat wala akong utos, hindi na kayo makakabalik sa Jiangcheng. Fu Singsi, sa lugar na yon, wala man lang mall. Kung gusto mong bumalik ako, parang pinapatay mo na ako. Hindi ako babalik. Kung kaya mo, patayin mo na ako. Sigurado ka ba? Tatlong taon kaming kasal ni Guyue. Sa loob ng 3 taon na yan, sa aming pinagsamang ari-ayan ni Guyue, kada buwan, hindi bababa sa 10 milyong piso ang nagagastos. Sa 3 taon, hindi bababa sa 1 bilyong piso. Sabihin mo, kung hahanapin ko ang perang yan bilang nawawalang ay-arian, anong mangyayari sa'yo? Baliw ka na ba? Ipapakulong mo ang sarili mong nanay? Mula nang malaman kong nagtulungan kayo para sakan ako, asakan kami ni Guyue, at maghiwalay kami, nabaliw na ako. Sinabi ko na, ang sinumang manakit kay Guyue. Ngayon, wala akong palalampasin kahit isa. Dalhin siya. Ati siya. Mula ngayon, ang buong Fu Group ay ititigil ang lahat ng suporta kay Li Mengmeng. Ang buong Jiangcheng ay iboboycott si Li Mengmeng. Singsuhi. Huwag. Mahal na mahal kita. Hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Singsuhi. Fu Singsuhi. Sa tingin mo ba sa ginagawa mo, mapapabalik mo si Gujue? Magbabago ang isip niya? Ikaw ang ugat ng lahat ng problema. Ikaw ang pinakamalaking nakasakit sa kanya. Dalhin siya. Bitawan niyo ako. Singsi, ayos ka lang ba? Tama si Li Mengmeng. Kung hindi ko lang sila hinayaan noon, hindi sana si Xiao Yue nakaranas ng ganoong sakit. Kaya kahit anong mangyari at anong kapalit, kailangan kong balikan si Xiao Yue. Siya, nakaluhod pa rin. Malakas ang ulan sa labas. Hayaan mo muna siyang pumasok. Ngayon lang niya nalaman ang totoo. Ganyan siya dahil sa konsensya niya sa pagkamali sa akin. Kapag napagod na siyang lumuhod, alis din yan. Bakit? Ang tagal mo siyang minahal. Ngayon na nagising na siya sa katotohanan. Mapapatawad mo pa rin ba siya? Ang nabuhos na tubig ay hindi na may babalik. Ang basag na salamin ay hindi na mabubuo. Ang nabuhos na tubig ay hindi na may babalik. Ang basag na salamin ay hindi na mabubuo. Umuwi ka na. Nangyari na ang nangyari. Wala nang balikan. Kagabi, pinakinggan ni Fu Qinghe ang recording ng usapan namin. Umuwi na siya. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, hindi ka na niya guguluhin. Ang pag-ibig mo? Poprotektahan yan ng kuya mo. Ay, nga pala. Ngayon ang unang araw ng trial boyfriend mo. Unang araw niya online. Tandaan mong sulatan ako ng trial period report ha. Kuya. Ang tungkol sa amin ni Kuya si. Hayaan na lang natin ang tadhana. Siyempre. Kung hindi mo type si Kuya C, may ipapakilala pa si Kuya sa'yo na iba. Mula 80 anyos hanggang 18 anyos pwede. Kung talagang wala, si Kuya na lang ang magpapalaki sa'yo habang buhay. Kuya! Hindi pwede ang 18 anyos. Ilegal yan. Xiao Yu. Xiao Yu, tingnan mo. Ang basag na salamin ay pwedeng buuin ulit. Tingnan mo, nabuo ko na. Impossible.
Ang basag na salamin ay hindi na pwedeng buuin ulit. Fuxingji, maghiwalay na tayo ng maayos. Huwag mo na akong hanapin uli. Kung hindi, mas lalo lang kitang kamumuhian. Ang basag na salamin ay hindi na pwedeng buuin ulit. Fuxingji, maghiwalay na tayo ng maayos. Huwag mo na akong hanapin uli. Kung hindi, mas lalo lang kitang kamumuhian. Parang may aksidente. May nabangga ba? Bakit nangyari to? Bilisan mo, tumawag ka ng pulis. At babalik agad ako para sunduin ka. Huwag kang matakot. Hindi. Huwag. Hindi ka pwedeng umalis. Xiao Yu. Fuxingji. Fuxingji. Huwag. Hindi. Huwag. Huwag. Xiao Yu. Huwag. Huwag. Bakit ako nagkakaroon ng ganitong panaginip? Enero 6, 2024 ibinabalik ako sa nakaraan. Tuluyan ng binitawan si Fuxingji. January 6. Karawan yon ni Limengmeng. Noong araw na yon, kakaiba si Xiao Yu. Gustong makipag-divorce sa akin. Ibig sabihin, ibinabalik siya sa nakaraan. Bago ang rebirth ako ang bumitaw sa kanya. Tama pala siya. Hindi na talaga maibabalik ang dati sa amin. Hi. Isang buwan ka nang napapalipas ng sama ng loob sa abroad. Umabot na ng isang buwan. Kung hindi mo sinagot ang tawag ko, isipin kong nawawala ka na. Marami akong inimbita para sa'yo ngayon. Marami akong inimbita. Magpakasaya ka. Huwag nang malungkot ta. Grabe talaga yang si Guyu. Kakabalik lang sa Gyu Group. Hindi lang niya nakuha ang Gold Award sa 5 GIE Design Contest. Pati na rin ang nakababatang anak ng pamilyang Si, kasama na niya. Ngayon, ang pamilya Si ay nagpakalat ng mga poster sa buong Jiangsheng para ipagdiwang ito. Ang kuya Si, napakabait talaga niya. AMM. Nako, nakalimutan ko na nayon pala ang araw na inarkila ni Kuya Si ang lahat ng billboard sa buong syudad. Nadiriwang sila sa dihaw. Sila na ni Guyu. Mapalit tayo ng lugar. Huwag dito. Akala mo ba bulag ako? Patay. Baka mag-eskandalo si Tsingsi. Tsingsi. Hindi naman sa ganoon. Ang bilis mo namang pumayag kay Kuya Si. Nagulat talaga ako. Mabait si Kuya Si. At sa totoo lang, dapat ko na siyang bigyan ng formal na relasyon. Tsaka, sinusubukan lang namin, hindi naman sigurado, na magpapakasal kami. Si Fuxingji. Nabalitaan ko na pinatalsik niya ang buong pamilya ni Lina. Pinatalsik niya sila. Fuxingji. Patay, patay. Hindi talaga dapat pinag-uusapan ng ibang tao sa likod nila. Kasi may karma. Fuxingji. Bakit siya nandito? Hindi ko alam ah. Sandali lang. Ayos lang. Nandito ako. Ngayon, bakit siya biglang naging ganoon kadaling kausap? Umalis lang siya nang hindi malang nag-iingay. Baka yung sinabi ko noong nakaraang buwan ay masyadong matindi? Siya sa wakas sumuko na siya sa akin? Tsingsi, hintayin mo ako. Tsingshi. Bakit hindi niya sinundan? At dinala si Gujue? Binitawan na niya? Kung ganoon, may pagkakataon na ba ako? Para makasama siya? Xiao Yu. Ako to.
Ako si Xiao Yui. Hindi ikaw si Xiaoyu. Ikaw si Li Mengmeng. Tsing He. Ako to. Ako si Mengmeng. Narinig ko na ang tungkol kay Guyue at sa ibang lalaki na magkasama sila. Si Guyue ay isang babaeng pabago-bago ang isip. Sinasabi niyang mahal ka niya, pero iniwan ka pa rin niya. Hindi mo kailangang malungkot dahil sa kanya. Tsing He. Bakit hindi? Ako na lang ang mahalin mo? Ako ay tapat. Hindi kita kailanman ipagkakanulo. Tsing He. Kahit ayaw na sa akin ni Xiaoyu, hindi pa rin ako sasama sa'yo. Dahil hindi ka karapat-dapat. Ang isang tulad mo, hindi karapat-dapat na sakan ko. Umalis ka. Few Tsing He. Dalhin mo siya palayo. Bakit ka nandito? Umalis ka. Umalis ka. Fu Tsinghui, sa ginawa ninyong pagpapahiya sa akin, hinding-hindi ko kayo patatawarin. Sisiguraduhin kong magmamakaawa kang pakasalan ako. Kahapon, bakit napakatahimik ni Fu Xingji? Bakit napakatahimik niya? Kumusta? Nahanap mo na ba si Yuyue? Hindi pa. Sa CCT, si Yuyue ay lumabas lang sa elevator. Sa elevator? Nagpadala na ako ng mga tao para hanapin siya. Pero wala pa ring bakas ni Guyue. Kung alam ko lang na mangyayari ito. Nung tinawag ako ni Guyue para bumalik, hindi na sana ako bumalik. Baka si Fu Xingji? Ang kalmado niya kahapon. Siya ang kumuha kay Guyue. MR Fu. Ito po ang financial report para sa quarter na to. Nasa meeting si MR Fu. Hindi kayo pwedeng pumasok. Fu Xingzi, nasaan si Guyue? Anong ibig mong sabihin? Nawawala ang kapatid ko. Kaninang umaga, kasama ko pa si Guyue sa check-up niya. Ang plano ko sana, ako na mismo ang maghahatid kay Guyue dito. Pero kagabi, nakita ni Guyue na pagod ako. Ngayon, naisip ko, oras na para paalalahanan si Guyue na inumin ang folic acid niya. Pero hindi siya nag-reply sa mga text ko. Nalaman ko lang kay Gulang na nawawala si Guyue. Fu Xingzi. Kung hindi ikaw, sino pa ang kukuha sa kapatid ko? Ibalik mo agad ang kapatid ko. Kundi, huwag kang magtataka. Manahimik ka. Alam ko na kung sino. Si Li Mengmeng. Siya ang kumuha kay Xiao Yue. Iniimbitahan ka ni Li Mengmeng sa isang video call. Hey, Fu Xingji. Magandang gabi naman. Nasaan si Guyue? Akala ko ba ang una mong isipin ay kung kumusta ako? Nga pala, wala ka namang pakialam sa akin kailanman. Kaya paano mo isipin kung nasaan ako ngayon? Li Mengmeng. Sige na, huwag ka nang magalit. Ipapakita ko na sa'yo ngayon. Gising ka na pala. Halika, batiin mo ang mga lalaki mo. Xiaoyu. Mag-isa kang pumunta. Kapag nalaman ko na may kasama ka pa, papatayin ko si Guyue at ang anak niya. Mamamatay sila. Tandaan mo yan. 30 minuto lang ang ibibigay ko sa'yo. Padadalhan kita ng lokasyon. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong si Guyue ay may babalik ko ng ligtas at walang galos. Few things he. Ito ang mangyayari sa'yo kapag tinanggihan mo ako. Hayop ka. Hindi mo siguro inakala na mapupunta ka sa kamay ko, no? Ang pinakakinainisan ko ay ang tingin na yan. Palaging mayabang. Para bang lahat ay langgam. Bakit? Ako naman ang unang nakakilala kay Fi Xinghui. Bakit ikaw ang gusto niya? Kahit tinanggihan mo siya, ayaw niya pa ring tanggapin ako. Bakit, Guyue? Siguro dahil angit ka at maraming problema. At ako maganda at mabait. Hayop ka. Nasa kamay ko na nga, ang yabang mo pa rin. Gusto mong patayin kita?
Paano kung magmakaawa ka sa akin? Pakakawalan kita. Nanaginip ka. Ako, si Guyue, ay hinding-hindi magmamakaawa sa kahit sino. Sige. Kung ganoon, pahihirapan kita ng husto. Sabihin mo, bago kita pahirapan hanggang mamatay. Makakarating kaya si Fi Xinghe? Umanhin. Pero ako, hindi ko kailangan ng tulong ng iba. Ako, kaya kong iligtas ang sarili ko. Kailan mo yan kinalas? Designer ako, no? Ang mga dinisenyo kong bulsa ay parang magic box. Hindi. Ano ba tong mga to? Kaya ba yan? Sweetheart. Geju. Akala mo ba wala akong paghahanda at mag-isa lang kitang kikidnapin? Kung handa kang lumuhod at himingi ng tawad ngayon, maaari kong pag-isipan na palayain ka. Sage, pwede akong huminging tawad. Habulin niyo siya, kahit saan pa siya magtago. Habulin niyo siya at ibalik dito. Xiao Yu. Naku, papatayin ako ni Fu Xingje. Habulin nyo. Fu Xingje. Huwag kang padalos-dalos. Xiao Yu. Xiao Yue, tumakas ka na. Huwag mo akong intindihin. Xiao Yue, sa nakaraang buhay, ako ang may kasalanan sa'yo. Ako ang nagbitiw sa kamay mo kaya ka nasawi ng malupi. Pero hindi na tumaulit mula ngayon, habang ako'y nandito o walang makakapang-api sa'yo. Tumakbo ka na, huwag mo na ako intindihin. Xiao Yu, mahal kita. Kung mananatili ako, maging pasanin lang ako ni Fu Xingje. Pero kung alis ako, paano kung hindi niya sila kayang talunin siya? Tumakbo ka na. Ang lambot naman ng mag-asawa. Fu Xingje, tumakbo ka na. Kung hindi ko makuha, hindi mo rin makakamit. Fu Xingje. Fu Xingje. Yuyu, okay lang yan. Makakaligtas siya. Punasan ang pawis. Dok, ano ang balita? Matagumpay ang operasyon, ligtas na ang pasyente. Niu Yue. Xiao Yue. Pasensya na, ako ang dahilan ng lahat ng ito. Kung mas maaga ko lang nalaman na nasaktan ka, kung mas maaga ko lang nalaman na buntis ka, hindi sana mangyayari to. Xiao Yu. Ito ba? Ang nakaraang buhay? Xiao Yu. Ikaw ba yan? Bababa na ako para samahan ka. Xiao Yu. Mula sa langit hanggang sa impyerno, magkasama tayo sa buhay at kamatayan. Huwag! Xiao Yu. Panaginip lang pala. Kanina, napanaginipan ko ang nakaraang buhay namin ni Fu Xingje. Narinig mo ang lahat? Narinig ko ang lahat. Sabi mo, napanaginipan mo ang nakaraang buhay natin. Kuya Si. Pasensya na. Sabi ko tatanggapin kita, pero hindi ko pa rin nagawa.
Ayos lang. Yuyu. Ang pag-ibig, hindi talaga yan mapipilit. Ang makasama ka, kahit mahigit 1 buwan lang, masaya na ako. Sa susunod, kahit wala na si Kuya Si, dapat masaya ka pa rin araw-araw, ha? Gagawin ko. Kuya Si, mag-ingat ka sa biyahe. Kahit hindi ko gusto yung isang tao, pero yung naghihintay na yun, ilang araw na siyang nakatambay doon. Yuyu, bakit hindi mo siya kausapin? Nakausap ko na. Hindi na kami magkakabalikan. Kailan kayo nag-usap? Bakit hindi ko alam? Kasi, ito ay sikreto naming dalawa. Ang basag na salamin ay magiging buo muli. Ang natapong tubig ay babalik. Xiao Yu. Sa pagkakataong ito, ako naman ang maghihintay sa'yo. Naniniwala ako na basta maniwala sa pag-ibig, lahat ay posible. Hihintayin ko ang araw na mapatawad mo ako, at muli mo akong tanggapin.